na may topiko, recognize your enemy. Recognize your enemy. Recognize your enemy. Sino po ang mayroong mga lahat. kaaway dito, mga Angkop. kapatid? Yung sa mga nalog ko dun sa may-ari ng bahay. Dati, Related na before, lang. meron tayong mga naging kaaway nung hindi pa po tayo Related. ay nasa Panginoon, mapatid. Meron nga dito na ang kanilang kaaway ay naging mortal nila magalit. Inabot na ng dekada, hindi pa rin na makapagpatawaran. Amen. Pero nung nasumpungan ang ating Panginoon, nalaman nila, na-recognize nila ang kanilang enemy at sila po, mapatid, ay nagka-reconciliation. Amen. At sa oras na ito, pag-uusapan natin, mapatid, ang ating pong topiko na recognize your enemy. Paano ba natin ma-recognize ang ating mga kaaway? Amen. Ang sabi po ng isang author o sabi niya ay si Sancho says, ang sabi po niya, to know your enemy and know yourself and you will be victorious. Amen. Know your enemy and know yourself and you will be victorious. Amen. Malalaman natin ang ating kaaway at malaman din natin kung sino tayo, mapatid, sigurado ikaw ay magiging victorious. Amen. Dahil, mapatid, ang diablo ay laging mandaraya sa ating pong isipan. Pinapamukha niya sa ating, mapatid, na wala tayong magagawa. Pero ang sabi ng Bible, I can do all things through Christ who strengthens me. Palakpakan po natin. Unang kaaway natin, mapatid, na kailangan nating ma-recognize, ito po yung sanlibutan. Yes. Pag-aralan po natin ito sa ating mga nagdaang Bible study, ang sanlibutan is our enemy. Yes. Ito po mundong ito, mapatid, ay punong-puno ng kasamaan. Ang sabi po ng James chapter 4 verse 4, you adulterers, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? Kapag tayo po ay nakikipagkaibigan, sabi ng Bible, sa sanlibutan, tayo po ay nagiging kaaway ng Panginoon. I say it again, if you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Paano ba natin nagiging kaibigan ng sanlibutan? Kung tayo po, mapatid, ay nakikiayon sa kanilang mga ginagawa. Tayo po ay nagiging worldliness. Ano ba yung worldliness? Is the moral o immoral behavior and carnal lifestyle. Yung pamumuhay, mapatid, na hindi naaayon sa Panginoon. Maraming pong congregation na pag-usapan nga namin noon, o denomination. After church, mapatid, pinag-uusapan ng Panginoon, pero paglabas ng church, ang pinag-uusapan na si San Miguel, Gabriel. Sila po ay nagiinuman na walang conviction, mapatid, na alam nila ay nalulungkot ang Panginoon. Papalakpak sila sa church. Minsan yung iba, mapatid, ay worship leader pa. Pero kung malalaman nila ang buhay nila, ay hindi po sila karapat-dapat na tumatayo sa pulpito. Marami pong ganyang denomination. Pero, mapatid, ayaw po ng Panginoon na tayo po ay madadaya. Ang sanlibutan ay ating pong kaaway. Amen? Tayo po ay dinadaya. Ang mga worldliness, mapatid, nagpapatimpas, tawag dito, mapatid, kung tayo ay nagliliwaliw sa mundo. Gusto natin yung sarap sa mundo. Pero pagdating sa dulo, ito po ay hirap sa impyerno. Romans 12 verse 2, mapatid, ang sabi po, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Huwag tayong, mapatid, na makikiayon. Kapag sinabi ni brother, masarap doon, meron chismisan. Kapag sinabi ni sister, meron doon marites. O, may bago na ngayon. Mamapiling. Si Mama Pil. Mapiling. Mapili. Mapiling was
Piling gwapo, piling maganda, piling mayaman, piling napaka-anointed. Merong ganyan, mga kapatid. Piling nila, akala nila sila'y holy. At ang iba ay ginajudge na nila. Oo, hindi kita ka-level. Dahil mas patagal na akong naglilingkod sa iyo. Right. Baka may impyerno ka, baka may turo mo mali. Mas matagal akong naglilingkod. Karamihan ng ganyan nagsasabi, mga kapatid, sila po yung merong ganong buhay. Binabalik nila yung salita na para sa kanila, para pahinain yung mga taong gustong maglingkod. Right. Amen? Amen. Do not love the word, kapatid. Ang sabi ng 1 John 2:15, do not love the word of the things in the word. If anyone loves the word, the love of the Father is not in him. Huwag po nating mamahalin, kapatid, ang mga gawa dito sa sanlibutan. Pansamantala lang yan, kapatid, yung kaligayahang ating pong nararanasan, pero ang kaligayahang ating tatamuin sa Panginoon ay eternal, kapatid. Pleasure of this world is temporal. Hindi natin pwedeng ipagmalaki ang ating mga kayamanan dito sa lupa. Hindi natin pwedeng ipagmalaki ang ating mga maraming kaibigan. Marami tayong followers sa Facebook. Meron tayong 10,000 followers. O marami akong kaibigan. Pero yung iba dyan, mga kapatid, mamapil. Marites. Maraming mga mama. Hindi natin pwedeng mapagkatiwalaan lahat ng ating kaibigan. Minsan, kapatid, yung kaibigan natin, sila pa yung nangiiwan sa atin. Amen. Ngunit, kapatid, meron akong sasabihin sa inyo, merong tayong tunay na kaibigan na hindi tayo iiwan. Hallelujah. Si Jesus ang ating kaibigan. Kapag siya po ang ating minahal, kapatid, siguradong hindi na tayo bibiguin. Amen. Never trade for temporary pleasure for permanent regret. Huwag nating ipagpalit yung mga pangsamantalang pleasure, pero panghabang buhay na pagsisisi. Kapag tayo po, mga kapatid, ay nakapagdesisyon ng mali, mga kapatid, ito po'y maaring maging isang kapahamakan panghabang buhay. Ang sabi po ni Wiz Khalifa, never make permanent decisions on temporary feelings. Ano pong ibig sabihin niya, mga kapatid? Kapag meron po tayong nararamdaman, halimbawa ikaw ay napakalungkot o ikaw ay galit sa isang tao, mga kapatid, at sobrang galit mo sa kanya, ikaw ay nagdesisyon na ikaw ay lalayo na sa kanya at magsasalita ka ng masama at masakit na salita. Temporary feelings, mga kapatid, na tayo nakapagbitaw ng hindi maganda sa ating kapwa, pero ito, mga kapatid, ay meron pong mahabang permanent na ating pong binitawan. Maaring yung ating nasabi, mga kapatid, ay hindi na natin maibabalik. Sapagkat ang lumalabas sa ating dila, mga kapatid, ay hindi naman natin maaring ibalik muli sa ating dila. Amen? Behold, sabi nga, huwag magdesisyon ng sobrang galit. Sinabi ko nga kanina. Amen. At sobrang saya. Sigurado, mga kapatid, ito po ay maling desisyon. Amen. Kapag ikaw ay sobrang galit, mga kapatid, at ikaw ay nagsabi, maghiwalay na tayo, ito po ay siguradong mali. Mamaya kapag naalis na yung iyong sama ng loob sa iyong kaibigan, sa iyong kapatid, sa iyong anak, sa iyong asawa, maiibsan yung galit mo pero nabitawan mo na. Huwag tayong magdidesisyon na sobrang saya. Yes. Pwede rin tayong mapahamak, sobrang saya, marami akong pagpapala ngayon. Sagot ko lahat ng pagkain dyan sa Bulacan Halo-Halo. Mamaya, wala na akong pera sa bulsa. Nagkamali yata ako, sobrang saya. Hindi na mapawi. Minsan, kapatid, maging wise po tayo sa ating mga decision. Baka darating ang time, ang ating po palang desisyon ay mali. Kaya dapat kapag magdidesisyon tayo, nasa tama tayong pakiramdam. Hindi sobra, hindi kulang. Amen. Sapagkat kapag lahat ng sobra, ito po ay kasalanan.
Sobra kang kumain. Kasi walang sugar. Blood sugar mo tataas. Right. High blood tataas. Pagka nakakapakataas na, maingit ka na, sayang ang sarap. May handaan ka naman. Hindi ako makakakain. Kasi sobra nating inabuso. Kaya, sorry sa ating mga katawan. Minsan, tayo po ay nag-abuso na hindi natin alam. Kaya meron na tayong mga karamdaman, kapatid. Ang disobedience sa Panginoon ay isang kasalanan. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang kakain ng mga ganong bagay. Bakit niya sinabi? Hindi ibig sabihin sa iyong salvation. Ibig sabihin nun, kapatid, sa iyong kalusugan. Right. Temple. Amen. Yung iba ginagawa nilang doktrina. Kapag kumain ka ng baboy, mag-impyerno ka. Merong mga nagtuturo na kapag kumain ka ng mga bagay na hindi sinabi sa Biblia, hindi ka maliligtas. Hindi po ganun ang ibig sabihin, kapatid, ng pinagbabawal sa Bible. Sinabi ng Biblia yan para ingatan natin ang ating mga katawan. Kung tayo ay hindi sumunod, ito po ay simbolo ng kasalanan at ang kabayaran ng kasalanan, kapatid, ay kamatayan. Kaya marami pong namamatay sa sakit dahil sumusuway po sa utos ng Panginoon. Sabi naman, bawal kumain ng balot. Kumain pa ng 10 balot. Namatay. Nasarapan, akala niya energy ang 3 balot. Kumain ng 10 na high blood na stroke. Nanigas. Lahat ng sobra, kapatid, ay nagiging masama. Lahat ng kulang ay nagiging kasalanan din. Kung kulang tayong magsamba sa Panginoon, kapatid, kasalanan din yun, kapatid. Kung kulang ang ating palakpak, kapatid, sa Panginoon, ito po ay kasalanan din. Kaya palakpakan natin. Sakto lang. Huwag yung sobra-sobra. Sapagkat kapag sobra-sobra din, ay mabibingi ang ating mga katabi. Pero mas masarap magpuri sa Panginoon, kapatid, na wala tayong pinapansing katabi sapagkat nalulugod ang Diyos, kapatid, sa totoong sumasamba sa Kanya. Hallelujah! Praise the name of Jesus. Being defeated is often a temporary condition. Kapag tayo po ay nakakaramdam na akala natin sa ating sarili, tayo ay talunan, tayo ay laging bumabagsak sa mga pagsubok. Giving up is what makes it permanent. Kapag ikaw ay nag-give up na, ikaw ay sumuko na, doon lang matutukoy na ito ay permanenteng condition. Kapag sinabi mo sa iyong sarili, wala na akong pag-asa sa Panginoon. Dahil ako ang pinaka-problematic na tao sa mundo. Ito po ay permanent na mailalagay sa iyong isip. Pero kahit na anong pagsubok mo sa iyong buhay, iniwan ka man ng iyong mahal sa buhay, iniwan ka ng iyong anak, sinisisi ka ng iyong mga kaibigan sa iyong mga nagawang mali, ito po ay temporary. At ilalagay mo sa isip mo, kapatid, may bukas pang dahil. Amen. Sorrow in the morning, ang sabi ng Bible, but joy comes in the morning. Iiyak ka ngayon sa buong magdamag, hindi literal na magdamag. Maaring ito'y maraming panahon na ikaw ay nalulungkot at nananalangin na isang araw, Lord, ibibigay mo ang aking prayer. At ang sabi ng Bible, tomorrow, morning comes. A joy comes in the morning. Sa umaga, paggising mo, isang araw, malalaman mo na lang, ibinigay na ng Diyos ang iyong panalangin. Hallelujah! Recognize your enemy. Paano ba natin ma-recognize? Nalaman natin ang sanlibutan na isang kaaway natin na nagpapahirap sa atin. Minsan nga, mga kapatid, yung passion sa sanlibutan, maganda ang drive ngayon ng mundo. Kapag ikaw ay may pantalon at butas-butas, ito'y in na in. Kaya nga tayo, ang sabi ng Biblia, Matthew 5:16, ang mga anak ng Diyos, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father
which in heaven. Kaya sabi ko, yung mga makikisama sa mga unbelievers, kasi pag hindi natin kapatiran at hindi sila church, ang tawag sa kanila unbeliever. Kailangan tayong magliliwanag. At good job sa mga sumama sa Escarpion sa ibang organization. Nagliliwanag kayo ngayon. Amen. Dahil sa sabihin ng sanlibutan, parang kakaiba yung mga yan, naka-dress. Nag-discussion. Pinulungan nila Out of kami. this world. Sabi nila, bakit itong apat nakatabi You see? Nagliliwanag. Nagliliwanag kasi tayo sa sanlibutan dahil ang sanlibutan, hindi nila alam mga kapatid ang talagang anyo ng mga anak ng Diyos. At nakikita nila ang liwanag ni Kristo at sila po ay magpe-persecute. Huwag ka magpada. Yung iba sabihin, para ka namang losya. Tinatago mo yung dapat ipakita. Hindi mo iksian hanggang dito. Hindi mo buksan hanggang dito. Dahil ang sanlibutan, mga kapatid, ito po ay nag-aalok ng temporary pleasure. Pero pagdating niyan, mga kapatid, nagawa natin, ito po ay permanent na ating pong magiging kapinsalaan sa ating buhay Kristiyano. Recognize your enemy. Alam nyo ba, ang ating enemy, isa pang enemy natin is the devil. Ang diablo. Kadalasan narinig natin kasi ang demonyong ito. Pinapahirapan ako. Minsan tinutukoy na natin yung tao, ikaw demonyo ka. Judas Barabas. Minsan sinasabi na natin sa kapwa natin pag galit tayo, ikaw demonyo ka, alagad ka ng diablo. Lahat binibitawan na natin yung mga bagay na masasakit sa ating kapwa. Pero alam natin, mapatid, hindi siya yung demonyo. Yung nasa loob niya, ang espiritu ng demonyo ang nagtuturo sa kanya para gumawa siya ng sakit sa ating pong mga damdamin. Devil is enemy. 2 Corinthians 11, chapter 14, ang sabi dito, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Maraming ganyan, mga kapatid, na tao na nagpapanggap na sila'y mabuti, pero mapatid, ang kanilang loob-looban ay bulok, mga kapatid. Akala ng tao, mga kapatid, ang kanilang itsura ay napaka-amo. Pero kung ang kanilang pamumuhay, mga kapatid, ito po ay bulok ang kanilang mga bulok. Devil is a liar, mga kapatid. Sinungaling ang diablo, sasabihin niya, wala kang magagawa sa akin, sa Panginoon o sa church, dahil ikaw ay makasalanan. Dahil ikaw ay mahina, ikaw ay talunan. Laging sasabihin ng diablo at ikaw ay papahinain niya at hindi ka magpapagamit sa Lord. Dahil iisipin mo, oo nga, ako ay mahina. Pero kung itatransform natin ang isipan natin, ang sabi ng Bible, renew your mind, at yung ating kong isipan kahit na tayo ay nagkasala, bibigyan pa niya tayo ng pagkakataon. Kung tayo, mapatid, ay hingi ng tawad, He is faithful and just to forgive us sin. Simulan natin pumalakpak, minsan napipil natin guilty tayo. Lord, marami akong nagawang mali sa panahong ito. Pero kung sisimulan mong pumalakpak, hindi ako papatalo sapagkat ang Panginoon ko ang aking sinasamba. At habang tayo po ay kumapalakpak sa Panginoon, tumataas po yung energy ng ating spiritual life condition at lumalakas po tayo at ang bulong ng diablo ay unti-unting nawawala sa ating mga isipan. John 8:44, you are the father, the devil, and you is to do your father desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in truth. Ang diablo, hindi siya nagsasabi ng katotohanan because there is no truth in him. Amen. Walang katotohanan sa diablo. When he lies, he speaks out of his own character. Yes, that's right. For he is a liar and the father of lies. Kaya minsan merong magsasabi sa inyo, magja-judge sa inyo na ikaw ay makasalanan. Pero ang tinitingnan nila yung iyong nakaraan. Sila yon, mga kapatid. Sapagkat tayo po ay pinagbayaran na ng Panginoon ang ating mga kasalanan.
2,000 years ago, mga kapatid, sa krus ng Calvario, we are free, mga kapatid, tayo malaya na naglilingkod sa Panginoon. Ang iyong kasalanan kahapon, Hallelujah. burado na yan kung ikaw ay hindi Hallelujah. ng tawad sa Panginoon. Sapagkat Jesus is the same yesterday, today, and forever. Praise the Amen. Lord. Hallelujah. Minsan ang dyablo, bubulong nga ng mga tao, sasabihin niya yan, makasalanan niya, ang kanilang mga buhay ay ganito. Noon. Pero ano yung ngayon, mga kapatid? Ang buhay niya ngayon ay naglilingkod sa Panginoon. Naroon na siya, nagtitiwala sa Panginoon. At tayo po ay itataas ng Diyos kapag hindi natin sila pinakinggan at pinatulan, sapagkat ang ating faith ay lalo pang titibay. Right. Ang pinakamasakit o pinakamatinding ganti sa mga kaaway na naninira sa ating mapatid ay manahimik at ipakita natin na tayo ay lumalago sa paglilingkod sa Panginoon. Ipakita natin na nagbago na tayo. Marunong na tayo sumunod sa kabanalan. Amen. Kapag itinuro ang kabanalan, makikita ang ating buhay hindi lamang Sunday. Monday hanggang Saturday. Dapat ang ating pong buhay ay katulad ni Kristo. Amen? Wala pong nagtuturo niya sa ibang denomination na kapag ikaw ay Kristiyano, dapat mamuhay ka ng kabanalan. Hindi naririnig ng iba na sinasabi bawal ang uminom, sapagkat ito ay pagsisira sa ating katawan. Sapagkat ang ating pong katawan ay templo ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Kung sisirain natin ito, mga kapatid, hindi mananatili ang Diyos sa ating mga puso, sapagkat ang gusto ng Panginoong tirahan yung malinis na puso. Hindi siya papasok sa ating puso kung ang ating puso, mga kapatid, ay punong-puno ng galit, sama ng loob at walang pagpapatawad, mga kapatid. Alright. Kung gusto nating patawarin ng Panginoon, ang sabi ng Bible, magpatawad ka at ikaw ay papatawarin. Ang dyablo, nagaan yung anghel din upang makapandaya. 2 Corinthians 11:14, and no wonder, for even Satan disguising himself as an angel of light. Minsan, nakala natin, blessed na blessed tayo doon sa taong magaling magsalita, may hawak pang Biblia, sasabihin niya, pastor, napasa ko ng buong Biblia. Ayoko nang mag-aral ng discipleship, baka mas magaling pa ako sa iyo, pastor. At saka mas matanda ako sa iyo. Hindi na ako makikinig ng Biblia sapagkat nabasa ko ang Bible. At tatanungin mo, ano ang pagkaunawa mo sa alak? Utos yan. At miracle yan, ang unang miracle ng Panginoong Jesus na uminom ng alak. Kaya pwedeng uminom ng alak kasi nabasa ko ang Bible. Kita niyo, mga kapatid, Satan is a liar. Sinungaling. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, huwag mo nga lang makita ang alak na pula. Tingnan mo pa lang ay kasalanan na, mga kapatid. Kaya tayo po ay huwag magpapadaya sa bulong ng dyablo, sapagkat ang bulong ng dyablo ay pagsisinungaling at walang katotohanan. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Satan is accuser. Yeah. Gusto niya palaging ipaalala sa iyo ang dati mong nakaraan, ang dati mong mga masamang nangyari sa buhay mo. Lagi niyang sinasabi, wala ka, hindi ka magbabago dahil ang buhay mo noon ay ganito. Pero, mga kapatid, dahil sa abag ng Panginoon, binuran niya lahat ng ating nakaraan. Hindi mga kapatid sa mata ng Panginoon, pero sa mata ng dyablo, siya po ay lagi nagpapaalala sa atin at sinasabi niya, makasalanan ka, makasalanan ka. Satan is accuser. Yes. Kung atin pong papayagan ang bulong ng dyablo, hindi po tayo lalago. Yes. Hindi po tayo makaka-move forward, mga kapatid. Hindi tayo makakatayo na merong tapang sa pulpito, mga kapatid. Kung tayo ay magpapatalo sa bulong ng accuser. Alam niyo ba, ang dyablo ay temper o tukso? Kaya nga, mapatid, maging ang Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao dito sa lupa, pinukso niya. Sabi ng dyablo,
kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang mga batong ito na tinapay. Ano po ang sabi ng Biblia? Lagi natin i-quote, it is written. Yeah. Nasusulat. Sapagkat ipamumukha natin sa kaaway ang sinasabi ng Biblia. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang isang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Amen. Pag-aari mo, i-note yan, mabatid sa kalaban, nasusulat. Ibig sabihin, nasa Biblia, hindi ito natin sinasabi. Man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Amen. Atin pong ikukot yan, mapatid, sa kaaway, at tayo po ay magtatagumpay, at sasabihin natin, tayo po ay merong Diyos na nagpapakain sa atin ng spiritual na pagkain. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo ba, ang diablo ay kaaway natin, ay katulad siya, para siyang roaring lion. Siya'y umuungal na leon, mga kapatid, katulad ng leon. Ibig sabihin, hindi siya talaga leon, dahil ang tunay na Lion of Judah ay ang ating Panginoong Jesus. Siya po ay gumagaya ng nanakot, nagsasabing, kakain kita. Mahina kang nilalang. Kayang-kaya kita. Pero hindi natin nalalaman na siya ay parang daga at pusa lang, sapagkat ang nasa likod natin ay malaking leon, mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo, ang ating Diyos na tagapagligtas. 1 Peter 5:8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mga puyat, ang inyong kalaban na diablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap na masisila. Mag-ingat po tayo, kapatid, sa diablo, sapagkat paglabas natin mamaya ng church, ang kaaway, naghahanap na siya ng paraan para tayo ay kanyang masila. Minsan, kapatid, paglabas mo pa lang, mayroon na diyang maggugulo sa iyong spiritual. Aawayin ka natin kung naman magugulat. Kung wala kang Panginoon at walang salita ng Diyos, sasagot ka agad. Ano ba yan na tayo? Ano ba? Speaker tongue na. Galing kang church, pagkadating mo doon, isang libutan nyo, mapatid, tempered yun, tutoksuin ka. Kapag ikaw ay nagpa-apekto, masisira ang iyong spiritual condition in life. Pero kung marunong ka, mapatid, at alam mo, na-recognize mo ang kaaway, alam mo yung kanyang mga tactics, alam mo kung paano mo gagawin, sabihin mo, magsawa kang kasasalita niya. Sapagkat ako'y masaya. Ayaw kong sirain ang kagalakan na binigay ng Panginoon sa araw na ito. Sabihin mo sa isip mo, sa iyong puso, wala kang dating. Wala kang dating. Sabihin natin malakas, wala kang dating. Wala kang dating. Kung tayo makakarinig ng masamang balita, sasabihin mo lang sa isip mo, wala kang dating. Dahil merong dating ang Panginoon na binigay sa akin na kalakasan, mapatid, at pagpapala espiritual. Lord. Recognize your enemy. Isang malakas na palakpak na sa Panginoon. At ang muling enemy na kailangan nating ma-recognize na hindi natin napapansin, ito po yung pinakamatinding kalaban natin, mapatid, ang ating sarili. Our flesh, mapatid, is our enemy. Akala ba natin ang ating sarili ay ating kakampi? No, mapatid. Minsan ito yung pinakamatindi. Pag sinabi ng Panginoon, mag-fasting at mag-pray ka, ayaw ko, masarap kumain nito. Papakainin ko ang aking katawan sapagkat pag hindi ako kumain, manghihina ako. Minsan, mapatid, hinihingi ng pagkakataon kapag tayo mayroong matinding pangangailangan at prayer sa Panginoon, isama mo ang fasting. At ang fasting na yun, mapatid, ay nagpipiga sa presensya ng Panginoon at sinasabi mo sa Panginoon, Lord, digdin mo ang aking panalangin.
Ako po ay sumasamo sa iyo. At ito po'y banal sa harapan ng Panginoon kapag may kasama pong fasting. Ang pagpapasting, mga kapatid, sa mga hindi pa po nakakaalam, yung hindi po pagkain ng sa first meal, second meal, third meal, po isang buong araw, wala kang kakainin or tubig lang, ito po ay tinatawag na fasting na may kasama pong panalangin. Kapag ikaw po ay hindi kumain at hindi nanalangin, hindi po yan fasting. Yan po ay diet. Iba po yung fasting, mga kapatid, na meron pang panalangin, nakasulat na yung prayer, hindi ka kakain. Pagdating mo ng break, sasabihin mo sa Panginoon, Lord, tinatapos ko na po ang isang araw na pangako kong panalangin. Salamat po sa kasagutan. Makaramdaman mo ang answers prayer, mga kapatid. Amen. Recognize your enemy, ang ating pong sarili, ang work of the flesh, mga kapatid. Ang gawa ng ating pong katawan. Galatians 5:19-21, ang sabi po, now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanliness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strifes, sedition, heresies, envying, murderers, drunkenness, reveling, and such like of this, which I tell you before, as I have also told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Hindi lang po, mga kapatid, isa ang work of the flesh, napakadami. Alam niyo ba yung nagsasalita, yung Barates nakalagay din dito sa Bible? Heresies. Di ba yung nakakarinig tayo, mga kapatid, na mga salita, ipaparating din natin. Yung idolatry, alam nyo, mga kapatid, hindi po tinuro sa atin noon nung tayo po ay nasa Katolik pa. Lumulod tayo, mga kapatid, sa larawan ng bato o mga pictures ating sinasamba. Akala natin yun yung Diyos na ating sinasamba. Ito po ay idolatry, mga kapatid. Atin po nga, kumbaga, pinagpapalit natin ang ating tunay na Panginoon sa bato. Idolatry. Witchcraft, yung mga mangkukulam, mga kapatid, kapag lumapit tayo sa mga albularyo, mangkukulam, doon ka magpapapray, parang gagaling ka. Ito po ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Na nagpapahayag ka at sinasabi mo, hindi ka naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang tunay na manggagamot, mga kapatid. Siya ang magpapagaling sa ating mga karamdaman, physical at spiritual. Dalawang klase, mga kapatid, ang kailangan gumaling. Meron din pong spiritual sickness na hindi natin maisuko sa Panginoon. Kapag ito ay na-deliver, mga kapatid, siguradong makapaglilingkod ka ng buong tapat sa Panginoon. Unbelief. Yung kulang tayo sa pagtitiwala sa Panginoon ay kalaban ng ating pong flesh. When you doubt yourself, minsan tayo nagda-doubt. Hindi ko yata kayang tumayo sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, sapagkat ako ay mahina. You can trust in the Lord for direction. Ang sabi po ng Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kapag ipinagtiwala na natin sa Panginoon ang lahat, siya po ang mag-aayos ng lahat. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Amen. When you doubt, the Lord is your stronghold. Amen. Kapag tayo ay nag-aalinlangan, mapatid, isipin natin ang ating pong Panginoon, ang ating stronghold, ang ating sandigan. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall be afraid? Amen. Psalms 27 verse 1. Huwag tayong matakot, mapatid, meron tayong kakampi. Kung akala natin nag-iisa tayo, mapatid, nagkakamali tayo, meron po tayong stronghold. Ang ating pong Panginoong Jesucristo. Ang ating pong Ama sa langit, mga kapatid, na nagpapalakas sa atin. When your doubt or fear, mga kapatid, God will strengthen and help you.
Minsan nakala natin tayo ay wala ng pag-asa, pero ang sabi ng Bible, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Huwag kang matakot, kapatid, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mga lupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Ang ganda po nung sinabi sa pangalawa, aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka sa kanang kamay na aking kapiyan. Purihin ng ating Panginoon. Sa pagtatapos, mga kapatid, tayo pong lahat ay tatayo. Kung